Lazy Esports at ang RRQ Kaito. Sa pagbubukas muli ng bagong pahina sa kanilang mga kwento. Ngayon, mauuna muna sa unang hakbang ang Lazy Esports sa blue side. Naikwento mo nga na parang nagkakaroon tayo ng somewhat pabor nga ba talaga sa blue side. And lately, pinapatunayan ng Lazy Esports na sulit kapag sila yung blue side. Oo. Nakikita natin kung paano na hinahayaan ng mga balahurang mga hero lumabas sa mapa. Makuha nyo man yan o hindi, okay lang. Kasi may sarili silang flavor na nahihahain din sa atin. Sa ngalan ng Chip, ng Ayan, Pobius, ng Suyu, ang daming mga heroes ngayon na, alam mo yun, yung kapag red side ka kailangan na kailangan mong tanggalin dahil andun yung sense of priority. And now that RRQ Kaito is phasing Lazy Esports, nandun yung threat ng first pick lane. Kasi may habit yung Lazy Esports rather, naggawin yun all the time because of the man with a million moves. And remember, the man with the million moves is officially our regular season MVP. Yun na. And the best jungler out there for the whole duration of our season. At pinatunayan lang din nila na hindi lang siya ang bumubuhat. The whole entirety of Lazy Esports ay umusbong as our surprise contenders. And now yung sorpresa na yan, sila yung haharap pa sa defending champions. Coach Pacbet and Coach Pau, both of these coaches, masasabi mo na when it comes to veterancy, you would give it to Coach Pacbet Oo, sa kanyang years of experience being coach. definitely. Pero when it comes to the global ban, when it comes to the series ng playoffs finals ng MDL, you would give it to Coach Pau. The brilliant mind behind RRQ Kaito na nagsabi nga na pangarap na lang ba? O tototohanin na lang natin? 'Di ba? Ay. At tinutuon niya naman yung sinabi niya. Opening pa lang ng Season 3, that's how confident RRQ Kaito knows that they will be the grand champion. At ngayon, sa pagpasok ng Season 4, it's also a continuation Pero along the way, nakakita nga tayo ng a bit of a struggle. Kasama yung storyline ng mga main Oo. characters talaga. Ay, yung kapag, di ba, season Oo. 1, kunwari sa season 1 ng anime, ang lakas niya, siya yung pinakamalakas. Oo. Pagdating ng season 2, may makikilala siya na parang napakahina niya. Oo. Sa Season 2, may makikilala siya along the way. Nakakamping nga ba? O kalaban? Ay. Kikilatisin niya ngayon. At ngayon, may mga bago rin silang naging kakampi. Isa nga pala. Ayan, may Oo. bago silang naging kakampi at kasapi. At yun ay si Kelvin na ngayon ay lumalaro na rin lately sa mga sumunod pa nila naging laban. Regular season man yan at sa pagpasok ng playoffs. Ito na nga ba muli ang Final Four ng mga kampyon? Pero ito ang hindi ko napansin kasi ngayon ilalabas natin yung draft. First pick agad ang Pobius para sa Lazy Esports. Na-open up ang isang Pobius dahil nagtanggal ng Joshin Fanny at ng Chip ang RQ Kaito. Meanwhile for Lazy Esports, hindi yata nila talaga papakawalan tong Nathan na to. It's the Gatot Katsa plus the Khalid plus the Nathan. The championship Nako. Nathan ni CY. Ang cherry on top, di ba? Kakapon cherry on top dito ng RQ Kaito. Itong CY Special. Oo. Third Special. Pero ngayon para sa RQ Kaito, developing a new kind of special. We have the Hayabusa and the Hylos para sa RQ Kaito. So far, yung isang Hylos, saan ba natin nakikita pag RRQ? Kay Ferds, di ba? Last Or time. pwede rin naman, Flex Oo. din. Woo! Interesting run para dito sa unang phase ng picks natin, Josh X. For RQ Kaito, way back nung mga early stages ng ating MDL Season 4, ginamit to ni Ferds pero somehow, hindi ito yung karakter ng The Wild One, yung Hylos. But then they went to give this Hylos to X-Nova, napapagana niya at times. But for Lazy Esports, that's a Luyi na somewhat of a deny pick against Kapitan Mingwin plus a comfort pick para kay Chomskirt and yung link na pinag-uusapan natin na Tina. Ang ganda nung nung nagiging setup dito. But remember, may isang nakalusot sa ban Walang pumili nung Matilda sa first phase. Oo Knowing na may Povius ngayon ng Lazy Esports, kung hindi ito tatanggalin, that might be somewhat of a catch here para kay Kekedot.
Dahil remember, ano ba yung parang hinahanap-hanap na parang kulang sa recipe na isang Povius pantakas, Oo. pang-disengage, after niya mag-dive in. And ang Matilda is somewhat a right equation to fill in those formulas na kinda missing. Pero somehow RRQ Kaito is gonna be banning out this Edith at Wow. hindi nila pinapansin yung Matilda at all. Hindi, no? Pero gives me the impression na dahil sila nga naman yung first na pipick dito sa second phase, pwede nilang ibigay kay X-Nova and put the silos onto Ferds. No. Pero katulad nga sinabi natin kanina, onto the story of RQ Kaito, there was a bit of a struggle between switching of heroes between players. Pero baka kasi na-formulate na nila yung plan, baka planado nila na parang kunwari, may decoy nga kahapon, di ba? Oo. Kunwari sa regular season, nahihirapan tayo. Mas pagdating ng plebs, dun pala palong-palo. Doon Sila pala Ferds. ilalabas ang tunay na kulay. But this time, tatanggalin ng Lazy Esports yung isa pang hero ni CY, which is this Harith. And possible pa na matanggal din yung mga Claude, even yung Kari. Pero for RQ Kaito, mukhang si Der ang pupuhunan na nila natanggalan ng mga heroes dahil wala yung Edith. And even on Kekedot pala rather, dahil Phobius na nga ang gagamitin, no, neto ni Der sa EXP. Oo. So, for Mingwin, 85% ang win rate niya ng Vexana in 7 games. So, I believe that's a 6 out of 7 para kay Kapitan Mingwin. At ito yung mga ito yung mga heroes naman talaga on the mid right now. Aurora, Vexana, na ang taas ng AoE and even yung kanyang damage output would be nice. Partnered with a Hayabusa na alam naman natin kapag naghiwa-hiwalay ang members ng Lazy Esports, gagana itong si Kelvin sa kanyang Hayabusa. Pero interesting pa rin, oh. Lusot pa rin yung Matilda. Tapos na Oo. tayo sa mga bans natin. And for Lazy Esports, mas pinili lang magtanggal muna dito ng isang Arlot, respecting na nga lang din yung capability kay Ferds. kasi na-switch nga nila onto X-Nova yung Hylos, ibigay kay Ferds tong Arlot. At ngayon, para sa Lazy Esports naman, sobrang sabi natin, sobrang risk na sabi nila, okay lang para kay Coach Pacbet, ibigay nyo, open nyo lang yung Matilda. Kung di nila kukunin, pwede rin naman sa atin. Kung kukunin nila, ready rin naman tayo. But right now, Wow! RRQ Kaito showing us the unstoppable force. Eto na naman si Nova Oo. sa kanyang Zohead. And kung titignan mo yung lineup ng RQ Kaito, parang centered doon sa early game na kayang gawin ng Zohead, ng isang Hayabusa. Pero kung early game naman yung usapin, Lazy Esports has this link. Diba? Na pwede nilang i-bargain or pwede nila ding ipanlaban during the early. And kung sinong maunang mag-snowball, yun yung lalabang sa dalawang assassins na to. Pareho silang somewhat, kapag nahawakan nila early, hindi nila basta-basta nabibitawan lang. And napanood din siguro ng RQ Kaito na kapag ka nauunahan din nga sa Lazy, di ba, even so, na nakita natin game 3, Wow! eventually nakula sa Team Liquid, nahirapan sila. There was a bit of a struggle nung latter part of the game, pero wow! Something refreshing na makikita ko onto the side of Lazy Esports. A Beleric partnered with a Claude na parang iniisip ng Lazy Esports kung Claude yung gagamitin nating gold lane, might as well kumuha rin tayo ng Beleric para hindi ganon makapalago, hindi ganon makaalis at masalo nila ng buo yung Blazing Duet and even yung combos na kayang gawin ni Chopskirt, and this Beleric would be their roamer para kay Kekedot. But for RQ Kaito, wala pa sila ditong gold lane. Ano ang magiging hero ni CY? May Kari, may Bruno, mayroon pang mga 1-1 na pwedeng gamitin, but against sa Beleric, ang hirap isipin kung paano mo iso-survive. Kay sakit isipin na, hindi man sa puso ay pangalawa, pero ito ay panguna, pang 1-1. Para dito sa RRQ Kaito, as you predicted, hindi naman mag-fret na maubusan ng hero dito si CY. Marami-rami siyang mga itinatago, marami-rami siyang mga pwedeng ilabas nga. Pero ngayon sa pagkakataon na to, tulad nga na sinabi, it's going to be the Beleric room para dito sa Lazy Esports. Now na locked in na ang 5 mga heroes ng bawat isang player mula sa Lazy Esports at RRQ Kaito. Ilang segundo na lang ay magsisimula na ang kauna-unahang laban ng kahuli-hulihang serye ng ika-4 na season ng MDL Philippines. This is Lazy Esports versus RRQ Kaito clashing para sa Grand Finals. It's going to be the finale
Pero of course, the opening para dito sa ating Grand Final. Sino nga ba magkakamit ng unang puntos? It's the race to 4 para dito sa Best of 7 series natin. Kaya kung handa na kayo, tara, samahan nyo kami sa pagpasok dito sa unang laban ng ating Grand Finals. Sinong unang makaka-aura? Sinong unang makakakuha ng panalo dahil 4 na sunod-sunod lang, ikaw na agad yung kampiyon ng MDL Season 4. Pero I doubt na magiging ganon ang turnaround dahil considering yung mga performances ng dalawang kupunan na to from regular season to playoffs, parehas silang prepared. Parehong hindi naman agaran ang nakuha na success. Along the way, nakita natin ng mga pagpapahirap din ng iba pang mga teams na natirak yesterday. Pero ngayon, they're the final 2, showing us an ultimate finale para sa ending ng Season 4. Ang kanilang huling hakbang ay magsisimula muna sa unang hakbang ng ating Best of 7 Grand Finals. Hashtag Viva RRQ para sa RRQ Kaito at hashtag Lazy Esports naman para sa Lazy Esports. Comment nyo na ang inyong mga predictions, ang inyong mga boto. Pero dito sa may bandang baba ay merong agad nangyayaring gulo. Pero nandyan pa rin ang mga pag-awat. Nandun yung aurahan pa rin, sa totoo lang. At napapansin natin all throughout the round na tila ba ang Lazy Esports ngayon ay mas nagiging maingat. Andun yung diskarte. But of course, kailangan lang konsidera na malaking threat talaga tong Johit para kay Xnova. Kalma muna ang call ng dalawang kupunan. Walang masyadong nangyayari. Puro farm lang. Puro vision lang din ang pinaprovide ng parehas nating roamers. Wala pang umaamba ng isang matinding kill. Wala pang amba. Pero nandito pa nga lang din ang mga konting ambagan muna pagdating sa kani-kanilang mga linya. Especially here na matututukan din natin yung somewhat attempt na James Mangs at Kekedat. Harapan ng dalawang jungler. Pero wala lang. Dahil nga sa angking mobility ng parehas nating junglers, wala pang mangyayari at mag-aalisan muna. Pero yung turtle ay hawak na ni Kekedat and even Eder. Bibitawan muna ng panandalian. Andyan din naman ready ang buong kaharian. Nandiyan ang vision. Pero sa ngayon para sa Lazy Esports, hindi Flicker! na nag-aantay. Nandun na nga lang din ang Flicker. Kaso nga lang maaga-aga yata magkakaroon ng punish. Nandito ang counterplay galing kila Kelvin na makukuha ang pagong. Ngayon, ang RQ Kaito ay tila ba atras at makakalamang sa sitwasyon na to. Ganda sana ng pick-off na gusto nilang gawin kay Der. Pero nabuhay pa rin si Mr. Best XP Lane. Pero nakuha naman ng RRQ Kaito ang turtle. And after that, nag-alisan na. Diversion play though, saan sila pupunta? Sa may bandang baba pala ang kanilang gustong tirahin. Kasi si Kekedat doon na mapapunish. First blood going to CY. Xnova will be the trade-off here para sa Lazy Esports. 1-for-1. Yung ganong mga biglaan na pagsilip ng Lazy Esports. Naabot ng bala ni Shizu. Itong si Xnova, 1-for-1 trade. Both roamers ang nawala. Pero hindi pa tapos ang laban dahil si Kelvin nakatingin na. Oy, pero aawat na nga lang din. Ramdam natin sa RQ Kaito that they're choosing their fights wisely. Dumaplis yung balay. Nagmala-matrix na nga dun sa Xnova eh. Pero para sa Lazy Esports, handa sila sa gera. Matindi-tinding laban ito, Joshua Gex. At tina-expect ko na marami-rami pa tayong pwedeng makita along the game, along the way here. At sa unang tikim at sa unang pakita pa lang, marami nang patikim sa atin ng mga trailer ang dalawang teams na to. Gusto ko lang i-highlight yung ginawa ni Zizu doon sa kahuli-huli ang engagement na nakita natin. If you would see, kumonekta yung shadow ni Kelvin papunta kay Shizu. Pero because of the Purify na meron siya, nawala yung shadow na yon, kumalas kay Kelvin. If di niya pinap yung Purify, it could have been a death para sa Claude ni Shizu. Exactly. Pero dahil dun sa presence of mind niya na, alam ko, natatanggal niya doon yung shadow Pag above ng Purify, tinigilan na ni Kelvin, di na sinundan, and nakasurvive si Shizu doon. And definitely para sa RQ Kaito, hindi rin naman nila i-risk na, na-display state. Tinanggal na ni Shizu yung connecta nga ng shadow doon para kay Kelvin. But so far, kahit nga lang din dito sa Lazy Esports, nararamdaman nila yung tension. Kahit hindi sila masyadong dive, kung i-compare natin sa mga nangyari ng semifinals kahapon. Oo. Diba? Ang nga ganong mga aksyon, ang daming mga bigayan, pero ngayon ayaw nila magbigayan muna. Walang bigayan na mangyayari. Parang talagang nandun sila sa punto na kailangan nilang malinis at ma-perfect yung execution
na kailangan nila doon sa lineup na meron sila dahil hindi biro na na matalo ng isang game sa best of 7. Although, madalas namin sinasabi na kapag best of 3, yun yung pinakamahirap. Kasi kapag nakuha ng kalaban mo yung game 1, match point na sila. Pag Ang best hirap, of 5 naman, may download game. Pag best of 7. Pag best of 7 kasi, unti-unting na itatanim yung pressure, na Yeah. itatanim yung parang, okay, lamang tayo, momentum, di ba? And as early as possible, both of these teams, they wanted that first game win. Exactly. Kasi nga, ang magtanim ay di biro. Tama. Kaya ngayon, nagtatanim sila paunti-unti. They have to somewhat control the game kasi nararamdaman natin na parang nagbabuckle muna sila ng konti. Oo. Marami silang natutuhan, katulad yan sa K2B. Yung every hardship para sa Lazy Esports, tinandaan nila ng gusto. Kapag na maaga mabigyan Shizu, baka medyo matilt yung balance natin. Parang sa RQ naman, pag masyado tayo umaasim, parang doon tayo medyo nadadali. Tsaka sabi niya, di ba, ang nagmamadali ay, Natatalisod? yung mga Oo. ganon. Tama, di ba, natatapilok. Oo. Oo. Muntik na kabuti, ikaw sumalo. Kasi Tama, iba yung sasagot ko doon. Di ba, napapatit. Ayan. Nagmamadali, di ba? So ngayon, nagtitake time lang ang dalawang kuponan at inaalam nila na ito ba yung rightest formula? Ito ba yung rightest timing? Ito ba yung pinakatamang panahon para mag-flaker, para gumamit ng ejector, para pumasok with the BMI? Diba? Alam niyo yung ingat na yun kasi it could cost them yung game o yung championship na inaasam nila. Sobrang costly nun. Parang hindi natin mabilang kung ilan ang pwedeng Oo. maging porsyento ng apekto na yon or epekto sa kanila. Gameplay man yan, sa mindset man yan. Pero alam ko sa pagpasok nila dito, marami rin ng mga ritual ang ginagawa nito mga players. Oo. Lalo na nung nakaraan, may hakbang pa trivia tayo na may mga teams na food trip, pagkain ng Oo. street foods ang kanilang ritual, pampalakas. At habang ang iba naman ay tila ba, hindi ko alam kung totoo, iba talaga, parang nagdadasal daw. Nagme-meditate. Oh, yan. Nagme-meditate, diba? Pero ikaw ba, pag sa mga big games, alam ko ikaw may background ka rin onto playing onto tournaments, Yan. coaching onto tournaments. Ano yung mga ritual na pwede mong maibigay na example para sa mga viewers natin? Usually, ang mga nagiging ako personally, ang nagiging ritual ko, alisin yung tension. You joke around with the team. Yes. Na parang happy-happy lang, good vibes lang. Kasi alam mo yung tension sa laro. And kapag dinagdagan mo pa ng tension sa labas, parang sobrang dami nang nangyayari. And now as we go back dito sa ating laban ng RQ kahit at ng Lazy Esports, ramdam mo yung tension kahit sobrang tahimik ng Land of Dawn. Pag minsan kasi pag masyado kang seryoso, baka doon ka medyo may mga ma-overlook eh. Oo. Kaya kailangan relieve the pressure, relieve the tension. Kahit sa mga muscles natin, di ba? Kaya nga tayo nagpapamassage eh. Tama. Para ma-relax, hindi masyado stiff. Kasi pag masyado kang stiff, dyan ka na pupulikatin. Hindi pwede yan. Oo, bawal yun, masakit yun. Masakit yun, lalo pag mag-isa ka. Ay, Wala- talaga. Walang walang magka-counter stretch nung muscle. Kaya But ang maganda dito, hindi ka mag-stiff. May mga kasama ka. Oo. 5 kayo sa Yan. mapa. Kaso pag 5 kayong nag-cramps, yun, mahirap din yun. Wag. Oo. Iba yon. Diba? Ibang cramping yung gusto mo pag sasayaw yun. Wait, teka lang, si X-Nova. Ay, pwede. Pwede yatang bigyan ng banayan si James Punks, pero nakahanda din naman si Kekeda. Pero may nararamdaman ako dito. May presensya dito ng masamang hindi Ban- maligno. Bandang timog, sabi sa'yo eh, di ba? Ayan. At sobrang tama nung ginagawa dito ng Lazy Esports. Yung ganun mga pagsilip. Kasi ganun yung galaw nila eh, di ba? Men- Yung mga pambibigla. Pangalawang turtle pero 5v5 yung turtle. 5v5, yung turtle. Bumaba yung dalawang XP lane para sumama sa objective At fight. nasa vicinity lang Oy, yung parehong gold diversion. laner natin. Diversion play, isa lang ang ilalagak dyan. Sobrang gandang combination ngayon ng Luya and Beleric. Matatandaan natin, saan ba nating team nakikita to? MPL Smart Omega. Oo. Yung mobility na somewhat kakulangan para dito sa Sam Beleric kasi hindi mo naman siya agad-agad mapapapunta sa isang lugar. Pero with the Luyi, yun pala ang final piece na gusto mo mangyari. Pero sino nga ba makakuha mo na ng piece of kill dito dahil si Birds ngayon na medyo nabibigtima. Siya nga yata ang mabibigyan. Petri! James Sox with a kill. Wow! Pero yung turtle ay masesecure pa rin dito ni Kelvin. Nandyan yung passive ng 1-1 nakalipad kay Lumipad! Der. Ang crossbow of tank kumonekta. Pero para sa ngayon, hanggang dyan na lang muna ang gagawin ng Lazy Esports. Malinis pa rin ang nagiging tapatan na wala man si Ferds
At itong si X-Nova doon sa kaninang mga kills pa na nakita natin. Pero yung Turtles ay nakukuha ng RRQ Kaito. But for Lazy Esports, good thing na alam nilang kaya nilang i-burst ito si Ferds. Nararamdaman din naman ngayon ng Lazy Esports na paunti-unti na tayo nagkakaroon ng momentum. Oo. Kung kanina parang ang bigat ng atmosphere, ngayon gumagaan. Diversion play patungo sa baba. Nandito ang pag-alalay, ang pagbabantay kay Shizu at RQ Kaito, wala munang magkakaroon ng mga pick-ups. And even si X-Nova, binabantay niya si CY talaga no? Talagang hindi niya nilulubayan Eyes on kapag... CY. Pag wala siyang nakikita, nakalaban from Lazy Esports, parang ang lagi nasa isip niya, okay, bababa ako. Kasi doon papunta yun. Hindi muna siomay. Oo, hindi mo na siomay. Si CY ang nasa isip ko. Yan. Pero ngayon, isip next Nova. Ayan, disclaimer. Pero Ayan. ngayon, para sa RQ Kaito, ang nasa isip din nila is of course, eventually baka gante. Dahil lumalamang na naman 1v1? ngayon ang Lazy Esports. Wow! Kahit yung man with the million moves, ililimitahan ang kanyang movement. Pero medyo nalilimitahan na nga lang din dito si Lex Nova. Andiyan ang Wrath of Dryad. Wala pa siya makakamita pero makakalipad na nga lang din dito with the class move ng si First! CY at si Kekedat. Ang matatanggal. First on to the back lanes. There! Ngayon si Darren next target. Andiyan na nga lang din na tinaramag na Eternal Guard. First with a double kill. Shove curse Di pa in the tapos! next target. Ayaw nilang tantanan. Pero sila na mismo magtatantan dahil ngayon RQ Kaito. Maganda-ganda ang mga nakuhang pick-off doon. Love what you mentioned na even James Punks, the man with a million moves, yung nakilala nating yung sobrang aggressive na jungle, after niyang gamitin yung Tempest of Blades kay Kelvin, umalis, lumayo. Kasi alam niyang under the turret at nirespeto niya yung damage output. Kailangan. With that exchange, alam ng RRQ Kaito na okay, walang ulti yung link, Conceal? hindi papalag, pero dito sa baba, tutuloy ang kaharian. Napaka-agresibo na naman na pag-atake dito ng kaharian. Nandito na nga lang din ang pagsigaw. Diversion. Nagtawag ng mga kakampi. Diversion activated here on the bottom side. Pero look at RQ Kaito. Sabi na, may nagtawag pre, nandyan yung mga kuya. Oh, Wag na muna. dumami sila, tapos si James Punks ay may ginagawang trabaho doon sa top. So napauwi si Kelvin. Another possible 1v1 engagement from the junglers, pero hindi aasimin ni James Punks. Talagang didisiplina muna ang galaw. Lumalabas yung true nature ng lazy. Hindi sila lazy talaga eh. Sa paggalaw nila. Lazy Esports and name, pero hindi sila basta-basta lang nagiging tamad sa mapa. Laging merong ginagawang galaw, laging merong pangsagot. Nalugi man sila onto certain pickups, pero kita mo naman si James Punks, yung pag-shove niya nung Torre dun sa top lane, sobrang laking bagay para sa whole team. Ngayon, hindi sila masyado mape-pressure. Pero slowly, RQ Kaito is feeling the pressure na dahil may joy tayo, kailangan tayo at tayo'y nangunguna sa mga teamfights. Eh. Oo, laging tayo dapat yung mas agresibo. Tayo yung naghahanap ng kill. Pero this time, RRQ Kaito, alam din kasi nila na yung damage output ni Chobskirt, ni James Punks, and even ni Shizu ay hindi biro. Kaya dapat lahat ng galaw planado at I-acknowledge. sigurado. Exactly. Ina-acknowledge sila, nire-respeto nila. Mga best of the team to eh, di ba? Oo. Awarded to eh. Pero tayo rin naman, baka nalilimutan nyo. And in the regular season, by the way, RQ Kaito was taken down by Lazy Esports with a 2-1 score. Pero Reverse sweep kasi, yun. best of 7 to. Oo. Sobrang ibang kwento muna. May part na baka ma-repeat yung history or baka may part din namang natutuna kasi kami. Nandito na yung engagement na naman at umaamba ang pares sa kupunan sa middle lane. 5 para sa Lazy Esports, samantalang 4 sa RRQ Kaito. Pero parang hindi mo na rin alam kung ano yung gusto nila kasi technically they will group up tapos bigla na lang magkukulasan na parang walang nangyari. But for this Lord, we could expect a war. Parang sobrang lamang, sobrang lamang pala talaga ni CY ngayon kung i-compare kay Shizu. Pero yung kalamangan na yun, magre-reflect na nga lang din ba? Stoppable Ando na nga force. lang din ang support Naiba force to. with the ejector. May babato dito si Naku, Kagadat. naku, Pinaburst nila agad. Pilit na kinakalbo. Inugatan yung puno. At ngayon lilipad pa dito si CY kay Ternan na cross off down with a double kill. Habang si Ferdzie known out doon si James Sachs. Pilit na pinapalayo mga miyembro dito ng Lazy Esports ngayon. Maagap ang buong kaharian. May isa na naman silang tina-target. Tempest of Blades ginamit. Pero mukhang mag-engage on to a teamfight pa rin ng Lazy Kelvin! Esports. Hindi sila magtatantan. Sila naman ngayon na makakuha ng kill. Palitan ng mga patayan Dito. dito. Pero doon sa pinakalikod, Oh my si Mingwen God! ang tina-target doon ni James Banks. Securing the triple kill. 3 para sa 3. Pero look at that. Kelvin at CY yung matitirang buhay. At kukuha pa ng paunang Lord sa game ng
number 1. Napakaraming nangyari sa laban and it all started because of an unstoppable force na ginawa ni Xnova. Pinag-uusapan natin kanina nung draft na sinong tutunaw sa Belerik, sino ang makakadamage sa kanya. Pero siya pa yung inuna ng RRQ Kaito to a point na si CY pa yung mismong humarap. Exactly. And nung nakalipad, na ipasa kay Der, wala agad yung dalawang frontliners ng Lazy Esports. Kaya naman parang it's go time for Kelvin na pumasok sa loob at kunin yung kill. Pero yun din yung nasa utak ni James Banks eh. Yun din yung parang gagawin nila na unahin yung mga makukunat. Tapos pag wala nang makunat, edi doon tayo sa likod. Talaga naman nag-enjoy ang ating mga mata. Pero katulad na sinabi mo, ang tanong kanina, sino yung magbe-burst down kay Kekedat? Pero sabi ng RQ, ibahin nyo yung tanong. Kailan namin iba-burst down si Kekedat? Oo. Kasi sila yung nagde-decide ngayon ng timing Ferds. ng bawat laban. Look at Ferds right now. Just slowly Grabe. initiating that zone onto what? 3 members yan. Kahit si Shizu nandyan. Kaso speaking of Shizu, papasok with the Blazing Duet. Just clearing off the wave na dala-dala dito ng RQ Kaito. Pero ito na naman yung tanong. Sino ba? Kung si James ang tatanggalin dito ni CY with an unstoppable kill. At ngayon RQ Kaito, they're setting the standards for our expectations dito sa huling hakbang ng Grand Finals. 5-0-3 for CY. Ilang beses na siyang gustong kunin ng Lazy pero hindi siya nagpapakuha ng buhay. And now, nakaalamang na naman sila sa pagkuha ng control sa mapa. Middle lane turret ang mawawala and CY is still deathless. Ang dami nag-aabang. Pero walang makalamang, walang makagulang dito kay CY. Nararamdaman natin ngayon ang gigil bumawi, ang gigil na magkaroon ng pick-off ng Lazy Esports. Pero in every turn, in every stop, there's Ferds everywhere. Imbis na si Der everywhere, laging siya yung nandun. At ngayon nandun na nga lang din ang dami siyang Lazy Esports. At dito yung napagod ng counterplay, nakalipad pa rin naman dito si CY. Pinipilit siyang pitasin at mapipitas nga siya dito. Naman with a million moves! Andito sila Kelvin at Ferds. Hahabol pa nga ba dito ang Lazy Esports? Pero mukhang hindi na muna dahil dalawa para sa isa ang magiging palitan. Good winter crown pickup para sa Lazy Esports. Nung nakita nila na parang masyado nag-e-enjoy si CY dito sa Nag-enjoy kanyang ka, ha? mga crossbow tank, kumuha na sila ng pang-counter, which is this winter crown. And Shizu, masakit na rin siya. And the moment na si Kekedat, nung nakita niya na meron siyang pwedeng hulihin, nandoon si Xnova at si Mingwin, nag-ulti na agad siya. Kasi for the longest time kanina, ang ginagawa ni Xnova ay pinipilit niyang abutin si CY. At ang nangyayari, siya yung napoprokan ng ulti ng 1-1. Tama. Siya yung nagiging daan para makalipad si CY. But this time, inunahan na nila ang RRQ Kaito. Binabaha kasi sila ng damages dito ng RQ Kaito. Anong pangatram sa baha? Magtanim ka ng puno. So nagtatanim dito sila Kekedat, unti-unti ay may naaani na rin sila pabalik. 7-10 yung ating kill score. In the lead pa rin slight dito ang RQ Kaito. Pero sa ngayon, panibago na namang pagsubok, panibagong episode. Hindi na namin kayo bibitinin. Naabangan sa Lunes. Kasi ngayon aabangan natin kung sino nga ba makakuha ng Lord na to. Darren Kekedat nagpapakita, humahanap ng pwesto. Pero wala pa naman yung dalawang junglers. Although nandiyan na si Kelvin by the area. Hindi nila Susubok masilip, yata ha? ngayon ng RQ Kaito na madaliin at i-burst down na. Wala pa si James Pang, di pa nagpapakita. Diversion. Diversion play! At saktong si Kekedat lang yung dadali. Pero na-retreat burst na ng RQ Kaito. Ay, naku, ang ganda ng ginawa doon ni Xnova. Sabi niya, diyan ka pa na magda-diversion play. Eh, sige, papatalsikin ka namin at habang silang natin nagkakagulo, may palitang Ferds. At Kekedat na mangyayari, pero si CY na naman na makakuha ng isang Unstoppable mangyayari. force! At dito sa may bandang gilid, andun ang unstoppable force with ejector play. Chop skirt, mabubura na parang bula. At ngayon ang RQ Kaito kakatok, dire-diretso lang ang tingin. Ayaw nilang lumiko. Ngayon sa kanilang pagtatagpo, magkakaroon ba ng panibagong pagbabago? Pero mukhang ang Lazy Esports makakadepensa pa rin naman. Nakadepensa pa at mabubuhay yung tatlong miyembro para depensahan ang nakuhang Lord ng RRQ Kaito. Pero yung ginawa nila doon na pagbaburst na ng Lord nung alam nilang hindi nagpapakita si James Pangs, nung alam nilang malayo pa at walang balak, binurst down na nila at nakuha na nga ni Kelvin yung Lord plus CY. Nakakuha pa ng extra kill against Shizu. Nakuha nga lang din naman ang buhay ni Ferds. Pero ngayon na merong Lord na nagmamarcha, 5 laban sa 5, top lane na magiging punterya ng dalawang kupunan. Sinong mananaig ang opensa o depensa? Andito na nga lang din, naka-ready ang mga opensa ng R2 Kaito. Andyan na naman ang Flicker. flicker with unstoppable force ejector combination. pinagalaw! Dito kay Xnova, pero doon sa pinakagilid ay nagkakagulo-gulo sila. Wala Tinanggalan si na ni CY! James Pang to si CY. Yung damage medyo kakapusin, pero yung damage ng Lazy Esports ay hindi kakapusin dahil matatanggal nila ang 4 para dito
dito sa RQ Kaito. 4-man down from RRQ, Kaito, and Lazy Esports will successfully defend. Pero meron pang engagement! Bigla na lang! Kinalabit si James Punks! Shutdown kill mula kay Kelvin! Sabi niya, tara dito boy, may kukwento ko sa'yo. Kaso yung kwento na yun pala yung kamatayan ni James Punks ngayon. Para sa RQ Kaito, makakapag-buy ng somewhat ample time dito si Kelvin para makadepensa. May kababaan ng mga death timers na aabot pa rin naman ang 4 na miyembrong napatay doon para somewhat ay makabawi sa mga nangyari sa diskusyon at clash na yon. Welcome to the Grand Finals! Grabe to. Ladies and gentlemen, first game pa lang! First game pa lang! 16 minutes, 14-12 yung score. Hindi tayo tinipid, hindi sila tinamad. Sabi sa'yo eh, nagpainit lang ng... Anong nabibitin? Anong tahimik? Sa umpisa, oo. Ako'y tahimik sa umpisa. Pero ngayon, kahit hindi natin pilitan ng RQ Kaito at Lazy Esports, binibigyan nila tayo ng sobrang gandang performance. Sabi nga ni Nueve sa Kalam, Viva RRQ, #fight for championship. Team deserve to be the champion. Pero hindi na natin pwedeng paabutin ng alas 9 to, pero parang gustong magmadali. Oo eh. Dito ng RQ Kaito muli. Nandito sila onto the offense. Diversion. May diversion play pero wala yatang sasama. Instead, ngayon, ay medyo mag-focus para si Kekadat onto Ferds. Andyan ang mga pagpitik-pitik ng gatilya dito galing kay Shizu. Habang may isa na naman mahagis, pinagtutunog sige, ng Kekadat! na naman na target doon sa pinakalikod ni James Mas. Kaso nga lang yung Tepes of Legia, pantakas! Si Ferds ang matatanggal. Habang ang Kingdom ngayon ay tila ba nalilito. Sino ba CY? dapat ang ating sisihin? Pero walang dapat sisihin kasi ngayon, andyan na nga lang din ang paglipat. Mapipigilan ng konti, walang mamamatay. Pero ang mamamatay yata doon sa pinakalikod ay mga miyembro ng RQ kahit ang lumalaban ngayon si James Punks. Pero Immortality matatanggalan siya ng immortality dito. Winter Crown. Nag-Winter Crown pa. Nag-buy and sell. Pero mapapatay pa rin siya dito ni Kapitan Mingwin. May isa na namang ihahagis. Unti-unti na naman binubura na parang pula ang mga miyembro dito ng Lazy Esports. At with that, dalawa para sa isa ang magiging palitan doon. Kanya-kanyang outplay, kanya-kanyang highlights. Yun na yung nagiging goal ng dalawang kupunan, pero may Lord. At wala ang jungler ng Lazy Esports. Sisimula ni CY. Nandyan din naman si Kelvin na kumukuha lang ng purple buff. Pero look at Shizu. Tama lang. Sabi lang, kalma lang. Silipin nyo muna yung bawat brush side ng ating mapa. X-Nova sa may bandang baba, Ferd sa kaliwa. At ngayon, makukuha ng RQ Kaito ng tahimik yung pangalawang Lord sa laban na to. Ganito lang ginagawa ni James Punks na laging unang talunan si CY, forcing that Wind of Nature down. Then after nun, pwede siyang mag-change target. Nung kinuha nila si Ferds at nagkaroon pa sila ng moment na sabi ni Shizu, sige, ako naman yung papalag. Ako naman yung pupunta. With the Blazing Duet, he was able to put a lot of damage kay Mingwin. And yun yung time ulit ni CY na puntahan ulit itong, ni James Punks rather, napuntahan ulit itong si CY. But unfortunately, hindi niya maabot sa sobrang bilis ng pagtalon-talon. Ngayon may Lord sa gitnang bahagi. Is this gonna be the end? Nandito, nagre-ready ang buong kaharian. Buhay pa rin yung Lord. Sabay-sabay ang pag-opensa. Mababasagan pa ng torre sa may bandang taas. Yung Lord matutunan man na mabilisan. Pero sino ba ang mabilisan dito pwedeng bigyan ng Lazy Esports? Si Ferds ang kanilang tina-target. Pero ngayon, ay tahimik muna na makakabasag ng torre ang RQ Kaito. Little by little. Diversion. Pero may diversion. Play mga habol! Ay! Nagkakita Sinubo! sila! Sabi nila nabiting kami doon sa laban na yon. Kaya ngayon, pambibigla na naman ang gagawin nila. Dalawa matatanggal. CY! Wala si Mingwin at X-Nova. Si CY yung tinatarget ni Jesus. Pero yung man with a million moves ay patutumbahan. Kelvin! Habang si Kelvin dumidiretso lang dito sa base. May nakalusot na mga catapult minion. Makakadepensa pa rin naman doon sila der. Pero Hinahabol! yung reaction ngayon ng Lazy Esports ay grabe. Nanggigigil. Nanggagalaite. Muntik na kami doon. Kamuntik-muntikanan na masplitan. Pero dalawa sa isa yung naging palitan. Kelvin being able to survive. Hindi umabot yung range ng Art of Thievery mula kay Shizu. At ngayon, hindi pa rin natin alam kung kayang tapusin to ng Kaito sapagkat nandyan ang depensang pinapakita ng Lazy. The King of Surprises. Pareho silang ng sorpresa sa atin. Look at that instant replay. Napakagandang diversion play to a point na nagulat yung RQ Kaito na
kaya pala nila tayong habulin, kaya pala nilang pumalag. Pero look at CY popping that wind of nature against James Pangs. What an outplay. At hindi lang yun, sinubukan ni Kelvin, pero sabi ni Shizu, hindi mo kami magaganyan. Handa kaming dumipensa, but this time, my lord, in 46 seconds. Kaso nga lang papalag yata ang kaharian! Andito na naman ang paglatag ng carpet. Nilatag na rin ng Iggy Boy. Lahat ng pwede Kelvin! tawagin, tinatawag na dito ng RQ Kaito. Si Kelvin medyo pula ng buhay, maaabot. Immortality Ni James down! Pangs, andon ang Tempest of Blades, makakapitas ng isa. That's Shot going to be a Triad! shutdown kill para dito kay James First Pangs. blow! At andyan na nga lang din ang pagbigsik ng mga miyembro ng Lazy Esports. Dalawa agad ang nawala, kompleto pa ang Lazy Esports, pero minamanage pa rin nila ang Wow! kanilang mga lanes. Ang mga minions ng RQ Kaito ay Grabe. nakashow pa din. 13 seconds for the Lord, 43 seconds kay Ferds, 31 seconds kay Kelvin. Walang jungler ang kaharian, pero kompleto ang Lazy. 21-minute game time, Joshi Cakes. Pero ngayon, parang it's far from ending pa yung mga nangyayari. Maaabutan pa rin naman dito ng ibang mga miyembro ng Kingdom, ang mga miyembro ng Lazy Kekedat! Esports. Si Kekedat na naman ang pinipilit tinatanggalin. Winter Crown. Winter Crown activated. Magsasucceed sila sa pagtunaw ng CY! isa. At ngayon, lilipad na nga ba dito si CY para mukhang hindi na nga lang din Nakuha si yata. Lord. Pero yung Lord ay makukuha pa rin dito ng Lazy Esports. Ngayon ay nakakuha man sila ng isa. Good zone ang pinakita ni Dare at even at Kekedat to get that objective down. But still the minion waves of RQ Kaito still pushing on all three lanes. Buhay na ang dalawang miyembrong wala sa picture kanina. At mukhang kahit na my lord ang Lazy ang gagawin ng RRQ ay tumulak. Okay. Sino ba makakasali sa picture? Sa picture ng victory? Lazy Esports ba? O RRQ Kaito? Ngayon may Lord na mamarcha sa may bandang gitna. Nagre-ready to rumble na naman ang ating mga hari. Hari ng sorpresa, hari ng Dive into the harian. jump skirt! Pero may isa na naman mababato. Maaabot doon si jump skirt. Sa pinakalikod naman si Kelvin. May konting pagpitas. Hindi man magsasucceed. Pero nag-succeed sila doon sa pagpitas kay jump skirt. Wala mo ng diversion vacuum. Bursted down agad yung Lord 5 laban sa 4. Buhay na si Kekedat. Pero kukunin na ba ng RRQ ang game number 1 dahil na. naghahanda na rin sila na Okay. sumubok ng aksyon. Naghahanda. CY. Naghahanda pa rin naman dito sila CY. Andun yung continuous movement. Medyo matagal-tagal pa rin ang pagkabuhay dito ng Chove Skirt. Pero may isa pang wave na Glorious darating Pathway. dito para sa RQ Kaito. Ito na yung Glorious Pathway na nilatag ni First. At mukhang yung mga miyembro dito ng RQ Kaito ay medyo nagmamadali. Kaya pa rin naman dumepensa dito ng Okay, Lazy Shadow Esports. Kill. Kaso nga lang matatanggal doon si James Pangs. Pati si Kekedat papabagsakin. Der! At si Der lalaban para sa pangarap. Shizu! Pero mukhang gusto ng isarado ng RQ Kaito yung pangarap na yun dahil ngayon 4 na mawawala. Si Shizu ang matitira para dumepensa. Kakayanin niya kaya ito Mga dahil minions! nandito na nga ang Jump kaharian skirt, 1 second! nasisigaw ng Viva RRQ para sa game number 1. After 20 plus minutes of action, game 1 pa lang yun. Ladies and gentlemen, it's RRQ Kaito taking the first game in the series. Hindi ako napagod. Hindi. Walang napagod doon. At ang 1-1 ni Sai or ni CY ang magpapa-1 ng game number 1 para sa RRQ Kaito. Ibang klaseng performance. Nakulangan kayo sa action, hindi ko na lang alam kung makukulangan pa kayo doon. Parang, sabi kasi kanina, best of 7, mahaba. Ayan, mahaba. Tapos sabi Ma-action? niya, ang tahimik nung umpisa. Tahimik lang kami sa umpisa. Pero nung nag-warm up, nagpatunog na ng leeg ganyan, ay, ready to rumble. Parang nag-stretching lang pala ng mga unang minutes. Tapos it's game time na para sa kupunan ng RRQ Kaito. And with that, they draw first blood. 1-0 RRQ Kaito kontra sa Lazy Esports. Pero ang pinaka nagbigay ng effort, the most valuable player sa ating game number 1 ay walang iba kundi etong Taong to, si CY with his 1-1 na nagpa-1 nga or nagpa-win ng RRQ Kaito sa game number 1. 7-8, imagine. Last pick nila to. Nagka-clutch ano pa yan, buy and sell din. Magic bunot ni Coach Pau para sa game number 1 ng RQ Kaito. Tinanggal yung Nathan niya. Tinanggal agad yung pati yung yung Harith ay binan din sa game number 1. Oo.
Pero meron pa na siyang 1-1 na ilalabas. 1-1. 87% kill participation. Sabi mo pag binaliktad kasi ang 1-1, No, no. now. Ayan. At ngayon, para sa RRQ Kaito, hindi nila tayo pinitin. Siksik-liglig na aksyon, tinulak pa yung table, naninigurado na ready siya para dito sa ating MVP cam. Sabi niya, itinulak ko rin lahat ng balakid sa amin. Hindi kasi kami maka-tower lock kanina eh. Gutom pa ako sa tulak eh. Tapos si James Banks, lagi pa ako tinatarget. Nagsumbo kay Lex Nova. So tinulak ngayon yung lamesa. Oo. Yung ngayon kasi yung balakid niya eh. Dami Diba? niya ring outplace. Ano may balakid? May pader. Si Tama. Lader. Oo. O, diba? At dito, sabi niya, James Banks, kahit buy and sell ka dyan sa harap namin, kahit babaan mo pa ng 20% off yung discount mo, ay hindi pa rin talaga. Saka ang dami niya talagang outplace na ginawa dito. A lot of times, Lazy Esports wanted to take down itong si CY. Kaso nga lang, hindi talaga siya maabot. Hindi Saka talaga ang sakit talaga ng binibigay niyang damage. And even yung mobility ng 1-1 is too much to handle. Lalo-lalo na Beleric yung gamit na roamer or na panghuli ng Lazy Esports. And yung ginagawa ni Der is good naman na i-zone siya. Pero nagkakaroon lang din ng ng sabihin na nating dagdag target itong si CY para ma-proc yung kanyang ultimate. And because of that, yung game number 1 ay naging madaling hindi naging madali rather, pero naging madaling game para sa 1-1 nung late game na. And it's up to QWERTY para himayin pa ng lalo ang ating post game. Kaya QWERTY, ano bang nangyari ng game number 1?